Napakabilis na nagsimula ang ganitong matinding kaguluhan sa buong gitnang silangan ng Iran. Marahil ay hindi ito naisip ng Israel o ng Amerika. Masyadong mabilis nagbago ang buong sitwasyon kaya pati ang mga analyst ay nabigla. Sa loob lamang ng isang oras matapos ang paunang pag-atake ng Israel, agad na nagsimula ang Iran ng mabilis na pagganti. Ito ang lumabas sa iba't ibang internasyonal na sanggunian. Ang mabilis na reaksyong ito ay hindi lamang simpleng tugong militar. Isa rin itong stratehikong mensahe na agad nagpagalaw maging sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang tanong ngayon, paano nakaganti ng ganito kabilis ang Iran? Ibig bang sabihin ay matalan na silang handa para sa ganitong sitwasyon? Ayon sa mga ulat, sinasabing tinarget ng Iran ang Al-Udeid Air Base sa Qatar, Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait, Al-Dhafra Air Base sa United Arab Emirates at ang base ng US Navy 5th Fleet na matatagpuan sa Bahrain. Ang mga basing ito ay napakahalaga. Ang Al-Udeid ay isa sa pinakamalaking sentro ng militar ng Amerika sa gitnang silangan. Samantala ang 5th Fleet sa Bahrain ay may malaking papel sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihang pandagat sa rehiyon ng Persian Gulf. Matapos kumalat ang balitang ito, tila biglang nagbago ang sitwasyon sa buong gitnang silangan. Iniulat ng ilang media na may nakitang usok sa ilang lugar sa Bahrain. May mga lokal na sanggunian ding nagsabing nakarinig sila ng mga pagsabog. Sa parehong oras, may mga ulat din ng pagsabog sa Qatar. Gayunpaman, sinabi ng Qatar na matagumpay nilang napigilan ng ilan sa mga pag-atake sa pamamagitan ng kanilang defense system. Inutusan ng mga otoridad ang mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay at magtungo sa ligtas na lugar. Pinagbabawalan din ang paglapit sa mga pasilidad militar. Sa Bahrain, pinayuhan din ang mga residente na maging maingat. Matapos marinig ang mga pagsabog, inatasan ang mga tao na manatili sa ligtas na lugar at agad na nagbantay ang mga security forces sa mahahalagang pasilidad. Sa Abu Dhabi, kabisera ng United Arab Emirates, iniulat din ang malalakas na pagsabog. Ganon din ang mga ulat mula sa Kuwait. Sa iba't ibang lugar, tumunog ang mga babalang sirena. Samantalang naiulat na dumami ang paglipad ng mga eroplanong militar sa himpapawid ng Iraq at Syria. Pinalakas din umano ang pagbabantay sa himpapawid. May ilang internasyonal na sanggunian ang nagsabing may mga missile na nakitang dumaan sa mababang bahagi ng himpapawid ng Iraq na pinaniniwalaang patungo sa mga pasilidad militar sa rehiyon ng Persian Gulf. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon ang mga impormasyong ito. Samantalang pinayuhan ng Estados Unidos ang mga mamamayan itong nasa Qatar at Bahrain na manatiling alerto. Sa loob ng Israel, mataas din ang tensyon. May mga ulat ng sunod-sunod na pagkakawala ng mga missile bagamat sinasabing aktibo ang kanilang defense system at may ilang pag-atake ay napigilan. Gayunpaman, pinayuhan pa rin ng gobyerno ang mga mamamayan na manatiling maingat. Sinabi rin ng militar na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at gumagawa ng kinakailangang hakbang. Sa ngayon, ang buong gitnang silangan ay nasa matinding kawalan ng katiyakan. Maraming bansa ang nagsasagawa ng pagbabago sa kanilang airspace at seguridad. Pinalakas ang pagbabantay sa mga base militar. Dinagdagan ang mga patrol ng hukbong dagat at pinalakas ang kahandaan ng Air Force. Ayon sa mga eksperto, kung hindi agad makokontrol ang sitwasyon, hindi maiaalis ang posibilidad na mas maraming bansa ang madamay. Ang buong mundo ngayon ay nakatutok sa susunod na mangyayari. Lalo pa bang lalala ang tensyon o maaayos ito sa pamamagitan ng diplomasya?